Praise God! At nandito na naman tayo sa panibagong buwan. Ito yung kadugtong nung nakaraang ating pinag-aralan, which is the shield of faith. Kumbaga, baluti sa Tagalog, di ba? Kumbaga yung protection. Kumbaga sa harapan natin, nakaganyan yung sundalo, ito yung shield of faith niya. Protection sa kanyang katawan. Laban sa mga palaso na parating. Ngayon naman, mayroon tayo, the sword of the Spirit. Actually, dalawa yan. Ang isa niya kasama yung helmet of salvation. Kaso, ang italakayin lang natin sa punto ay sword of the Spirit. Pero ano ba yung sword of the Spirit? Word of God. So, at least, alam natin na yung sword ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang banal na salita ng Diyos. At ito na makapangyarihan sa lahat. Sa creation pa lang, dahil sa salita ng Diyos na buo yung sanlibutan. Biro mo yun? Di ba kayo nagtataka niyan? Sa salita ng Diyos, kaya nga, sa salita ng Diyos may kapangyarihan. Sa salita ng Diyos, there is power, there is healing, there is light, there is life. Amen. So, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Si Paul, ang attribution niya sa salita ng Panginoon is sword. Pero kung mapapansin nyo, nung panahon ni Jeremiah, sabi ng Panginoon doon sa Jeremiah 23:29, is my word not like a fire? Ibig sabihin, yung salita niya, apoy. And the word was, sabi dito, declares the Lord, unlike a hammer which shatters a rock. So ganun ka mga pangyarihan yung salita ng Panginoon. Pagdating kay Peter, it is a pure milk. Ano ba? Pagdating kay John, it is a living water. Di ba? So, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Pero sabi ni Peter, pagdating sa kanya, it is the sword of the Spirit. Tayo panglatay mananangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo at muling hinihiling namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang banal na Espiritu. Hayaan mo na ang iyong salita ngayon ay magbigay sa amin ng direksyon na ayon sa kalooban mo. Maraming salita kang iniwan sa sanlibutan, at hayaan mo na itong salita mo ay mailagay namin sa tama na ayon lamang sa ninanais mo para sa amin. Salamat sa umagang ito at muli mo kaming inipon upang itaas ang iyong pangalan, purihin ka, sambahin sa lahat ng pagkakataon dahil ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng patuloy na buhay, kabuhayan, lakas, karunungan, kaalaman kung paano mo kami ingatan sa sanlibutan ito. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito. At binabalik namin ang katagumpayan, kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. So napakahalaga dahil kaya nga binanggit din sa Psalms na ng 1 verse 1 and 2 na sabi dito, yung isang tao mas gusto pa niya yung nasa salita ng nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi niya, blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of paupers, but his delight
is the law of the Lord. Is in the law of the Lord. Ganun ba po tayo? Mas gusto ba natin na laging nasa salita ng Panginoon? Marami yan. At sabi sa James chapter 1 verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. So, ibig sabihin, ang salita na naman dito parang mirror. Ang daming attribution about the word. Kaya lang, may warning naman kay Hosea. Sabi naman ni Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. What knowledge? The knowledge from the word. Kasi sabi niya dito, since you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest, since you have forgotten what? The law. So, ganun po tayo. Pag kinalimutan natin ang Word of God, halos wala tayong silbi sa mundong ibabaw. Lumalakad tayo ng walang direksyon. Sabi nga ng scripture sa para tayong ipa. Alam niyo yung ipa? Pag hinangin, di mo alam kung saan yan mapapadpad. So, ganun po tayo pag wala yung guidance ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya na iniwan sa atin. So, sabi sa Ephesians 6, di ko na babasahin yun. Kabisado nyo na ata yun. Napakahaba na yung magmula ng 10 hanggang 17. Ito, in the sword of the Spirit, anong sabi niya? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, yun ang ginamit ni Paul. Napakaganda. Pero alam ko na si Paul ang sumulat din ng Hebrews. Though hindi, maraming nagda-doubt dyan na ang Hebrews ay hindi si Paul ang sumulat. Pero majority sa mga scholars, dahil dinitek nila ang tema ng writings, yung tono, yung sistema, kung paano, yung style, na nakikita nila na si Paul talaga ang may gawa noon. At itong Ephesians 6:17, mayroon siyang binanggit sa Hebrews 4:12. Anong sabi niya? For the Word of God is living and active, and sharper than two-edged sword. So, konektado doon sa the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, dito sinabi niya, the Word of God is living and active, and sharper than two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So ngayon, klaro sa atin na si Ephesians, binigyan niya ng further explanation ang Word of God dito sa Hebrews 4:12, na pinapakita na ang salita ng Diyos ay matalas pa sa matalas na mayroong magkabilaang talin na napakatalas niyan, na kayang pumasok sa wala ko dito ang Tagalog kasuk-kasuan daw. Alam mo yung maros, di ba? Nasa ilalim pa ng buto yun. Grabe ang talas, kukulikutin ka doon sa loob. Ay, alam ko noon, may na-witness ako na nanay na nagtimpla ng madaling araw, nadulas siya, lumihis itong yung bola ng buto dito. Hindi siya makalakad. So, ang ginawa, papalitan ng metal. Ay, mahal yun. Nasa 50,000 nata yun nun, no? Hanggang sa, alam mo ba yan pala sa, kaya mag-ingat kayo, dahil yan sa orthopedic. Pag aayusin mo ito, lalagyan yan,
babarinahan yung buto mo na walang anesthesia kasi wala namang anesthesia yung buto eh. Papalusutin yung bakal, diyan itatali at nakahang yung paa mo ng ganon. Ayun, kung gusto nyong pumunta, subukan yung masarap. Kaya sabi niya, Pastor, binabarinahan ako, walang anesthesia. Hindi naman tatalaban ng anesthesia ang buto eh. Kaya ito, kung papasok doon sa bone and marrow, biro mo bubutasin, ay ang sakit ko. Pag nakarinig ba kayo ng masakit na salita, di ba halos napapayuko ka mo? Ang sama naman ng iyong sinabi. Takos, di ba? Takos sa puso. Hindi salita ng Panginoon yun. Ay lalo na yung salita pa ng, salita lang ng tao yun. Ay hindi pa salita ng Panginoon. So, ang title natin, The Sword of the Spirit is the only weapon that can defeat Satan. Niwala ba kayo dito? Kasi si Jesus Christ, sinubok na yan during the temptation sa wilderness. Matthew chapter 4, nakipagpalitan si Jesus Christ. So why the sword of the Spirit is the only weapon that can defeat Satan? So itong the sword of the Spirit, the Word of God, ay siya lamang ang nag-iisang armor, part of the armor of God, na may pangganti. Ang iba yung napag-aralan natin nung nakaraan, puro bulletproof lang siya. Puro pang-depensa. Itong sword of the Spirit, pang-depensa at pang-laban. Kaya kung wala ka nito, kapatid, kung di mo kabisadong Word of God, kung wala kang Word of God, para kang Kristiyano na nagpapamugbog lagi. Gaano ka nakatagal na sinusuntok-suntok ni Satan, sinusupalpal ni Satan, para kang pantsimbang, wala kang panlaban, kasi hindi mo alam gamitin si sword of the Spirit, which is the Word of God. Parang nga sabi, may sword ako dito, itabi ko lang ito, sige, tirahin mo na lang ako. Ganun ba yun? Pagpapatalo na lang. So ito lang ang weapon natin na na makakatalo sa kay Satan. Dahil si Apostle Paul, ito ang suggestion niya at pinarating niya sa mga mananampalataya sa Ephesians. Ephesians, ito book of Ephesians, di ba? Yun ang sinabi niya doon, na ito ang gawin nyo. Gamitin nyo the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito ang gamitin mo para ma-overcome nyo ang spiritual forces na evil. Evil spiritual forces. O kaya si Satan na ma-overcome, matalo nyo. So yun po ang sinasuggest ni Apostle Paul. Itong part ng armor of God na binigyan niya ng kahulugan ang salita ng Diyos na siya po ang sword of the Spirit at siya lamang ang makakatalo sa kaaway. Kasi kung titingnan, kahit man tayo, aralin natin, doon pa lang sa creation, naggawa ang Panginoon ng i-create ang heavenlies by means of word. Pero ang trabaho ni Satan, manipulahin ang word, dagdagan ng para papasok sa kanya ang glory. Nalaman natin doon sa napag-aralan natin sa Matthew chapter 4, yung mga verses na yan, na nag-quote din si Satan ng Word of God. Ginamit ang sword of the Spirit. Kaya lang, alam nyo ba, kung ikaw ay may matalas na itak at di mo alam gamitin, baka masugatan ka. At kung hindi mo alam, babalik sa'yo. Kaya si Satan bumalik sa kanya ngayon, susubok-subok siya eh.
Kasi minamanipula niya ang salita ng Panginoon. At ang pinag-applyan pa niya ay yung Creator. Tingnan mo, minsan di nag-iisip, minsan tayo ganun eh. Ay, minsan nang bubudol, ibubudol mo, may-ari pala ng binibenta mo ang bahay doon sa may-ari. Ganun si Satan eh. Dadayain ka at gagamitin yung idea mo para din sa iyo. Kaya kung hindi ka nag-iisip, tatamaan ka talaga dyan. Kaya huwag tayong padaya, mga kapatid. Minsan na kayong nabudol, di ba? Pero huwag na kayong papabudol ulit. Malapit ng eleksyon. Hindi na ganun lang ako. So, napakaganda kasi nakita natin na the believers of Christ can win the spiritual battle against the power of spiritual forces of evil because Jesus Christ had won already the battle over Satan using the Word of God, which is the sword of the Spirit. Panalo na. Ang sa atin na lang ay implementation sa kasalukuyan. Panalo na yan. Nung lumabang ba si David nung maliit pa kay Goliath, lumaban siya sa pangalan ng Panginoon. Kaya panalo. Ay kung lumaban ka ng sa sarili mo kakayanan at kaalaman, ay mag-isip-isip ka na. Pero kung ang dala mo ay ang maarmas na mismong ito yung authorized na binigay sa atin ng Panginoon para panlaban sa ating kalaban, panalo ka na. Sabi ko nga, kaya kahit yung mga taong bumibili ng baril, sinasanay ang sarili sa paggamit eh. Hindi mo naman pwede yung pagyabang, ganda ng baril ko eh. Pagtira mo, andun ang bulsa, dito tumatama. Di ba? So, kailangan, kumbaga may relasyon kayong dalawa. Pag ang isang bagay, walang halaga sa'yo, hindi kayo magkakasundo ng bagay na yan. Pero kung mahalaga yan sa'yo, iniingatan mo, kahit nga dito eh, sa mga gamit nyo, instrumento. Pag di mo pinahalagahan yung gitara mo, malayo yan sa'yo, laging sintonado yan. So, ano ba? Sabi dito, why? Why the Word of God is the sword of the Spirit? Ang point 1 natin, because the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Yun mismo nandoon yan sa Hebrews. Wala akong binago yan. Bakit? Papakita natin dito. Ang Word of God, the sword of the Spirit, ay isang bagay na it helps us to be fully prepared for the battle we face daily against Satan. Kasi kung wala yan, tingin mo kaya makikipaglaban ka, wala kang armas, pupunta ka ba? Hindi Aywan ko kung mayroong sundalo na pupunta sa frontline, walang dalang baril. Mayroon, medic. Di ba mayroon kayo na wala siyang baril. Ang kanya lang trabaho ay para gamutin yung mga tinatamaan ng sugat. Pero kung ako ang gawing medic, hindi ako papayag na wala akong sukbit ng baril eh. Pambihira. Anong gagawin ko dun sa injection? Injection na lang kita pag may dumating. Hindi po pwede. Kailangan mayroon din ako dito. So yan, yun ang tulong sa atin. Yung salita ng Diyos, malaking tulong sa atin sa pakiking handa sa buhay natin sa araw-araw. Kaya nga, lagi kong nasasabi na bago ang umaga, why not, sabi kay Joshua, meditate the word day and night. Kasi yun ang magbibigay sa iyo ng success. So, the sword of the Spirit ay yan ang nandoon ang lakas mo kasi may armas ka pang tira sa away mo. At alam ko, pag alam mo gamitin ang iyong sword against Satan, tatakbo siya, lalayo siya. Katulad ng ginawa niya kay
Jesus Christ, hindi siya umubra. Umalis si Satan. Pag binasa nyo yung chapter 4 ng Matthew, 1 to 11, doon nyo makikita kung gaano katalas, katindi, yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa salita ng Diyos, maraming nangyayari sa bawat isa. Nagkakaroon ng katagumpay. Pangalawa, it helps us defend ourselves against the attacks of Satan. So, mapapansin mo, di ba yung mga naglalaro ng fencing? Kung anong ganon. Ganon yan. Nadidepensahan mo yung yung papasok na gamit ng kaaway sa'yo, nadidepensahan mo. Kaya kung paano mag-confront ang dalawa, Jesus Christ and Satan, pag sabi ni Satan, sasagutin din ni Jesus Christ ngayon ng salita na nagmumula sa banal na salita sa Scriptures. So, ganun tayo. Ngayon, ang tanong, kung wala kang alam sa salita, ano ngayon sasagot ko? Bugbugin mo na lang ako. Kasi wala kang gamit So, anong lesson nito sa atin? Dapat, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi, wala, magpapabugbog ka na ng laki. Kaya minsan, iiyak na lang tayo, Lord, ba't pinabayaan mo ko? Kasi, binigyan tayo ng armas para gumante sa kaaway. Ang ginawa natin, dahil di naman natin alam gamitin, itatabi na lang natin. Minsan nga, nakita ko dyan, yung Word of God. Higaan ko na lang, gawin kong unan. Dahil pag inunan ko, ang sarap ng tulog ko. Tama ba yun? Ganun din, may armas ka, imbis na ititira mo, itatabi mo lang, naku, regalo ito ng ninong ko, hindi ko gagamitin, baka masira yung talim So, minsan tayo, mali ang gamit. Ang point ko doon, nagkakamali tayo sa gamit. Paano natin madidipinsahan ang sarili natin? Si Jesus Christ, pagsagot na, eksakto doon sa pang-counter niya sa sinasabi ni Satan. Basahin niyo ulit yan. Maraming 3 beses na temptation yun. Pero, pag bato ni Satan, sasagutin ni Jesus Christ, makita mo, bullseye lagi si Satan. Hanggang sa wala na siyang magawa, dahil wala siyang lusot, umalis na lang. So, ganun din sa atin. Pag wala nang magagawa, yung makulit na kaaway, huwag yung ang gagamitin mong sword. Iba. Hindi salita ng Panginoon, ay magtatalo talaga kayo dyan. Baka, sabi ko nga, tinutwist ni Satan yan kasi yung gamit niyang sword ay magbibigay ng kamatayan. Death yun Pero yung sword of the Spirit magbibigay ng buhay. Transformation. Buhay. So the person who uses it must be fully equipped by God to win the battle against Satan. Dapat ang gagamit, yung mga elite forces na hinaharap ng sakira. Kung sinusundan nyo yung gera ngayon ng Ukraine at saka Russia, kita mo yung mga pinofrontline nila dyan. Ngayon nga, tinatanggi ng North Korea pero nagpadala sila ng almost 12,000 katao. Tapos, tinitrain muna to familiarize the vicinity ng Russia. Kaso yung unang deploy nila sa Ukraine, nadurog agad yung 1,500. So, ano nangyayari? Malamang doon sa kanila, kabisado ang galaw pagdating dito sa hindi nila kabisado yung terrain. Ngayon, lalo na kung hindi mo pa kabisado gumamit ng baril na dala-dala mo. So dapat, fully equipped ka. At anong sinasabi niyan sa 2 Timothy 2:15? Be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately
handling the word of truth. So, approve ka by God. Kung baga ibig sabihin, as Christian, hindi lang ito sa worker, hindi lang ito sa pastor, kundi sa ating lahat, yung paggamit mo ng salita ng Panginoon ay nasa tama. Approve. Kaya alam nyo mga kapatid, maraming nakukulto eh. Kasi hindi alam gamitin ang Word of God ng tama. Paano? Yung kanilang inisip, akala nila, iniisip kasi ng pangsarili. Hindi iniisip kung ano ang main objective ng Panginoon sa salita na yon. Kaya ang daming nalilihis. Ano nga na nangyari? Hindi approved by God. Akala niya, approve yun sa sarili niya. Pero, ang sabi dito, approved by God. Si Paul mismo nagsabi kay Timothy. Kasi alam niya na si Timothy, nakita niyang giftings, nakita niya si Timothy na, kumbaga, siya, bata pa siya, pero nakitaan na ni Paul, dahil ang magulang niya, mga Kristiyano din, nakitaan na itong bata na itong maaasahan kasi full of gifting siya na mula sa Panginoon. Kaya lagi niyang pinaalalahanan. So dito, sa 2 Timothy 2:15, makita natin na dapat tayo, hindi, sabihin natin na ang salita ng Panginoon ay nakakabisa natin, na i-apply nating tama. Bakit ko nasabi na apply ng tama? Praise God doon sa mga tao na naririnig ko na marami na ako nakausap, hindi lang dito sa labas. Sabi niya, alam mo, pinanghahawakan ko talaga yung verse na yan sa buhay ko. Ibig sabihin, bakit pinanghahawakan niya? Kasi pinamumuhay niya yun. So yun, ina-apply niya. Kahit isang verse, pero ang dating sa kanya, ay nandoon ang kanyang paniniwala na totoo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Kasi naranasan niya yung verse na yon sa buhay niya. Ngayon, ano ba yung life verse natin? Mayroon ba? Kanya-kanya alam kung Kristiyano, may verse siyang pinanghahawakan. Na ano ba, bakit ka na naging seryoso sa Panginoon? Bakit ka napalapit ng kusa sa Panginoon? Ano bang pinanghahawakan mong verse? Diyan. Napabulol ako to, John 3:16. Pag pumunta kayo ng Bible school, pagdating nyo, pag nag-aral kayo, mayroon sasabihin, ano ba yung life verse mo? Bakit ka naging interesado mag-aral? Bakit ka nanampalatay sa Panginoon? Anong verse, anong udyok sa'yo na lalo ka pang nagpatuloy sa Kanya? Oh. So, mayroon yun. Bakit ka nakumbinsi na sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano ba nag-udyok sa'yo na verse na yun? Yun ang tinutukoy ko. Kasi, yung application na yun, eksakto, yun ang paggamit ng, tamang paggamit ng salita ng Panginoon. Kaso, minsan, sinasabi lang natin, kaya minsan ako'y kumakatok sa yung, sa yung pinto, at ako'y pinapasok mo, tayo'y magsasalo, kakain. Ang iba ginagamit yun, evangelism, parang hindi naman halata. Pero, kung titingnan mo yon, ang pinagsasabihan ng mga believer na mga matitigas ang ulo. So, minsan, mali, di ba? So, marami tayong itutuwid na sa ating buhay na minsan, ay kung nababanggit, I can do all things through Christ. Pero yung pala, gagamitin lang sa karera. Sa boxing, basketball. Pero kung tutuusin, ano ba ang konteksto nun? Nasaan si Paul? Ano bang kalagayan ni Paul? Kaya nasabi niya na makakamtang ko. I can do all things. Magagawa ko yan kahit nakakulong ako, kahit dahil salita ng Panginoon. Kaya minsan maraming nakukulto eh. Pupunta, ba't di ka pa pumupunta sa church? Hindi yan, wala pa kasing nire-reveal sa akin ang Panginoon. Ano kaya ang Biblia? Ano bang paniniwalaan mo? Yung bulong niya, baka nilansi ka ng kaaway, ay scripture ready dyan na eh. Buti pa pag sinabi mo sa akin, ni-reveal sa akin kagabi yung 2 Timothy 2:15. Nung binasa ko, napalumo ako kasi hindi pala ako karapat-dapat na
maging ano. Praise God. There is a revelation. Naklarado. Coincide with the Word of God. Pero kung magre-rebel na wala doon, mag-ingat ka. Labas bandang huli niyan, maghahanap ka na ang biyaya ng Panginoon nandun sa nagpaalala sa akin. Mayroon daw 2,000 doon sa pulo ko. Kasi nangangailangan ako ngayon. Nag-pray ako sa Panginoon, nandun doon. Kaya pag dating ko doon, mayroon nga, yung pala narinig ka ng asawa mo, naku, kawawa naman ito kasi lagyan ko nga yung pulo na yun. O, di ba? Ay, ayaw ng Diyos na tuturuan tayo ng tamad eh. Eh, ba't alam niya eh? Pagkagawa niya, provision nandiyan dyan, pero hanapin mo. Part ng buhay natin yan. Hingi ka ng blessing, hindi mo naman hinahanap. So, bakit usong shopping ngayon, ano? Baka ipadala din. So, 2 Timothy 3:16. Anong sabi dyan? All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. Anong sabi sa 17? That the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. Napakalinaw. Ay ayaw natin magpa-equip. Pero gusto naman natin magturo. Ayaw natin sumunod. Ayaw natin. Gusto natin bigyan tayo ng biyaya ng Lord. Ayaw naman natin sumunod. Paano ka ngayon ma-equip? Paano ka magiging kapag-good? Buti nga dito, salamat at hindi lang man ang ginamit. Kasama yung woman. Para tabla tayo. Bakit kami lang lagi? Di ba, Brother Mark? So nakita po natin na kung ikaw ay hahawak ng two-edged sword na ito yung recommendation ni Paul sa Ephesians at sa atin sa kasalukuyan na panglaban kay Satan, kailangan ikaw ay fully equipped. Ayan. Alam mo kung paano mo papatamaan si Satan. Alam mo kung paano sisintroin si Satan. Hindi yung may armas ka pang display lang yan. Ano yun? At hindi mo naman gagamitin, panakot. Wala, hindi natatakot si Satan. Sabi nga ng ibang Kristiyano, ay pag ikay born again na, hindi na makakalapit sa iyo ang si Satan. Ay dito nga kay Jesus Christ at Satan, Son of God pa eh. Pare, doon tayo sa tuktok ng bundok. Nakita mo ba pare yan? No? Pag naniwala ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yan. Pero sino ba ang kaya ginawa yung sanlibutan dahil sa kay Jesus Christ? Pero lulukuhin mo. Umakyat ka doon pare sa bundok, sisikat ka niyan, doon sa tuktok. At maglumundag ka pare. Sigurado hahangaan ka ng maraming tao. Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mong lukuhin yung huwag mong subukin yung Diyos mo. Ibig sabihin, tingnan nyo na lang ang comparison ng style ni Satan, style ng Panginoong Jesus. Si Jesus Christ, pag sumagot siya, nasa ayos. Si Satan, pag nagbigay ng reference verse, hindi nasa ayos, wrong context pa. Kaya ano nangyari? Pero sa atin ngayon, di natin nakikita yan. May lumapit sa atin, papabilibin tayo. Niwala ka naman. Mamaya pala, hindi mo akalain, nagtataka ka, pumunta na kayo sa bangko, napawithdraw ka pa. Pag alis niya, di ko kasi maintindihan bakit ako napasunod. So, ingat po tayo. Tinuturuan tayo ng tama ng Panginoon. So, pangalawa, why? Why the Word of God is the sword of the Spirit? Because the Word of God can penetrate as far as the divisions of soul and spirit, both joints and marrow. Kinuha ko lang yun sa Hebrews 4:12. So makikita natin na kayang pumasok sa kasuk-kasuan. So napakaganda ng sandatang ito.
Wala kang mahanap nito dito sa ano. Kahit yung magaling magpanday sa mga probinsya. Sa Mindanao, mayroong Chris ang tawag nila. Chris, di ba? Sabi ni Joey Marquez ako dati may Chris din eh. sabi naman ni Philip, ako may Chris din dati eh. Pala yung Chris na ito, di ba makita mo yung Chris ng sa Mindanao, pag ginanon, naku, talas no. Yung parang pwede mo nga pang pang ahit, yung gano'n. So, ito, ang sabi niya, kayang sa NIV, pierce ang ginamit, di ba? Dito sa NASB, penetrate. Ibig sabihin, kayang lumusot hanggang doon sa kaloob-looban. Biro mo, the division of soul and spirit. So, ibig sabihin, sa pagitan ng kaluluwa mo at espiritu. Grabe ang tindi nitong Kasi pag sumundot ang Word of God, mabubuhayan, kumbaga, mararamdaman ng yung espiritu, ang kaluluwa mo, mararamdaman din niya. Lalo na yung sakit. Pag nakarinig ka ng sakit ng salita, gumaganon ka pa eh. Ano sa Tagalog? May Tagalog ka ba? Okay na. Anong version? Sa 4:12. Akala ko may iba kang isasuggest na verse. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, sa magkabilay may lalim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Kaibuturan. Grabeng Tagalog ito. Ng mga kasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng puso. Kaya si Jesus Christ, which is the sword, the living word, sa harap pa lang niya, alam na niya yung nasa puso, isip mo. Kasi dito, dinescribe din ng verse na ito, na nalalaman. Kumbaga, ang salita ng Diyos, pag tumama sa'yo, nahuhuli ka, nakupo. Ako hindi nga maano. Di ba ganun tayo? So, ganun katalas. Magbabago na ako. Ganun yun. Kasi, ang soul mo, nandyan sa iyo ang isip eh. Tinamaan ka kasi nakapag-isip ka. Ang espiritu mo naman, nagkukunik sa Panginoon, lumalakas. Kasi, kasama yung sa pangako ng Diyos, yung espiritu niya, para sumama sa atin. Para paalalahanan tayo. Ang side natin, hindi tayo papanig doon sa gawa ng lamang. Bumabalik tayo sa Panginoon. Kaya talagang sumusundot siya sa pagitan ng dalawa na yan para makapag-isip ka. Alin bang gusto mo, kamatayan o buhay? Ganun lang yun. Biro mo, pag sinabi mo na ang sakit ng kasuk-kasuan ko, lalagnatin ata ko eh. Biro mo, kasuk-kasuan. Binanggit dito, kasuk-kasuan eh. So, di ba? Mananalangin ka, Lord, pagalingin mo ako. Ay, banal na espiritu, the sword of the Spirit, word of God. Sinabi mo sa iyong salita. Yung matagal nang inaagasan ng dugo, ay nanampalataya sa iyo. At laylayan lang ng damit, napagaling siya. Kaya alam ko, papagalingin mo ako. Oh, gumaling. Sa kasuan. So, ano ngayon yun? Yan ang sinasabi dito ng the sword of the Spirit, na nagpapagaling. Ang ganda naman itong sword na ito, imbis na hihiwain ka, papagalingin ka pa. Minsan, hindi natin iniintindi ng gusto na ang dami itong mahiwagang espada. Kaya may mga pelikula na gumagawa mahiwagang espada, no?
Tapos tatagos ng ganyan. Darna. Darna ba yun? Panday. Darna. Bato pala yun. Biro mo yun, mahiwaga. Ito mahiwaga yung espada to. Alam mo, pag sumama ang Panginoon, katulad na in-attribute ni Paul, dahil soldier ang kanyang, ang pinaka-illustration Pag ang Panginoon, kahit anong bagay kung gusto niya bigyan ng kapangyarihan, mangyayari yan. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Anong hawak mo? Nagre-reklamo ka dyan. Tungkod. Ibaba mo yung tungkod mo, naging ahas. So walang imposible sa Panginoon. Anong paniniwala mo? Anong alam mo? Gagamitin niya. Anong pagkukulang? Bakit di nagagamit? Kasi ayaw mong ipagamit sa Panginoon. Pero pag ipinagamit mo yan, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, gusto mo ipagamit yan, pero sumunod ka sa akin. Doon tayo medyo alanganin. So, paano ka ngayon mapupuli equipped? Sabi kanina ng 3:16. So, anong kailangan mo? Siguraduhin mo. Nag-aantay ang Panginoon sa'yo. Sabi nga dito sa A, pakibasa natin ang A. The material sword pierces the body, but the word of God pierces the heart. Ang literal na sword, dito lang mahihiwa ka. Pero yung sword of the Spirit, sa puso mo yun. Pero walang dinaanan na sugat. Kita mo yun? Sinusundot ang puso mo. Diba? Kasi, bakit ang puso ang sinusundot? Kasi, ang puso, sabi ni Jeremiah, ay mandaraya. Sasabihin sa'yo, mahal na mahal ka, mamaya, after 5 minutes, hindi na So doon, sinusundot, kasi kailangan mabago yan. Sabi nga, yung heart of stone ay pinalitan ng heart of flesh para yung salita, kayang isulat ng Espiritu ang salita niya doon sa puso na yan para mabago ang direksyon niya sa buhay. Sabi doon sa B, the physical sword wants to hurt and kill, while the sword of the Spirit wants to heal and give life. Saan ka pa niya? Masakit nga, pero kaya kang gamutin at bigyan ka ng buhay. Kaya, nung sinundo tayo ng Word of God, which is the sword of the Spirit, dati masama ang buhay natin. Pero nung kalaunan, parang ang sakit nung pakinggan. Pero nung kalaunan, tayo ay nagbago. Gumanda, nagkaroon ng buhay na maganda, hindi lang dito sa lupa, kundi buhay na may hahantungan sa langit. The eternal life. Pinagpapala ka na sa lupa, pagdating ng panahon, may buhay na walang hanggang kapa, nakapili mo ang Panginoon. Bakit mo ipagpapalit yan? Pwede kang yumaman sa lupa, wala ka namang buhay na walang hanggan. Alin bang gusto mo? Mas dito na ako. Pinagpapala na ako, matiwasay pang aking kaisipan, may kapayapaan ako. At pagdating ng panahon, mas lalo pa. So, piliin natin, naumpisa na natin Natural lang naman sa tao na nagkakasala, nagkakamali. Kasi, nakakaligtaan natin gamitin ang armas na rinekomenda ni Paul na ito ay nagmula sa Panginoon. Nakalimutan natin gamitin, minsan natatalo tayo ng kaaway. Pero ang grasya na naman ang kikilos niya ng Panginoon. Na laging welcome tayo hanggat hindi pa natatapos ang second coming. At hindi ka pa natatapos dito sa ibabaw ng lupa. Ang katapusan natin sa ibabaw ng lupa pag namatay ka, ang finish line mo, ano ang kalagayan mo nung namatay ka. Baka naman, matagal tayong Kristiyano, pagdating sa finish line, doon hindi ka umabot.
Para kayong narinig ko na kwento na karera ng kabayo. Na pinagkakatiwalaan nila yung kabayo na napakagaling. Kaya doon pumusta ang lahat. Ay pagdating doon sa finish line, pag-apak ng kabayo ng ganyan, parang pinako eh. Natalo siya yung nasumunod. Galit na galit yung mga nagpusta ng bakit daw yung kabayo tumigil? Ay nung binuhat yung pa, nakatapak ng piso eh. Kaya sabi niya, pera na ito eh. Bakit pa ako aabante? Ano tuloy? So, huwag tayong ganon. Na pagdating ng last, pinainan tayo, tumigil tayo dun. Mas okay ito ah. Ayun pala, piso kasi na-train siya sa pagpira. Aming natitrain na kabayo. Kaya huwag tayong madala na malapit na tayo doon sa finish line. Biglang may nang akit sa'yo na ano na, dito ka nawili, hindi ka na nakaligtaan mo. Kasi ganun tayo eh. Subukan nyo. Pag nalibang ka ng isang bagay, nawawala ka na. Di nyo ba napapansin, nagpe-pray kayo, biglang may umistrike sa isip mo. Tapos naalala doon, nawala ang prayer mo. Sayang. Bakit? Ang naisip mo, alam ko marami dyan kasi lahat nararanasan nyo yan. Ano? Sa dami-dami kasi nang iniisip nyo. Ganon kayo. Kaya kung magpe-pray kayo, tanggalin nyo muna lahat yan. Para hindi kayo madistorbo. Ay pinagsasabay-sabay nyo eh. Magpe-pray ako. Ay naku, nagsasaing pa ako doon. Teka, nag-save pa ako ng waso. Lord, pray na, teka. Tapos, Lord, kasi ganito. Ay, teka, mayroon pa ako doon. Hanggang sa matapos ka, ganyan. Tingin mo kaya, kung ikaw ang gawa ng ganyan, may inutusan ka ng bata, yung anak mo, tapos pag gumagawa ganyan, at teka na, mayroon pa akong hindi natatapos yung pinapagawa. Halimbawa, maghuhugas na lang ng plato. Paghugas ng ganyan, di ba ay, nay, maya balikan kasi mayroon akong nung kaibigan ko ng dudoon. Di ba magagalit ka? Ano ngayon ang Panginoon? Sige nga, matutuwa ba? Hindi. Tapos ngayon, magre-reklamo ka. Bakit naman di sinagot ang prayer ko? Tingnan mo nga, style ng prayer mo. Paano sasagutin yan? Ano ngayon ang gagawin mo? Siguro, ay, mag-pray na ako. Sige Lord, dito na ako. Teka, nakalimutan ko yung bigla kang mapapalingan. Kaya sabi ko nga, be watchful and pray kasi lagi nakatingin sa watch eh. Watch and pray, watch and pray. Ano yan? Sige, so sabi natin dito, the physical sword wounds the heart and kill, while the sword of the Spirit wants to heal and give life. So, tingnan natin nga yung sabi nga dito, it is sharp and is able to pierce the inner man. Just a material sword pierces the body. So, ang Acts 2:38, panahon ito ng Pentecost. Bumabang espiritu dyan. Kaya naghintay sila sa upper room. Doon, naghintay sila doon sa lugar na yon. Tapos, biglang dumating ang kapangyarihan ng espiritu. Ang iba dyan, nagsalita ng iba't ibang lingwahe. Speak in another tongues. Ibig sabihin, dito tayo sa, may nagsalita na tayo, halimbawa tayo, ang disciples kasi, sabi natin 12, pero hindi lang 12 pa nandoon eh. Ngayon, may biglang nagsalita ng Chabacano. Ay, hindi naman siya Chabacano. May nagsalita ng Itawis. Pero hindi naman siya Itawis. So, ibig sabihin, yung salita nila, parang siguro ganito. Ang salita ko normal, pero dahil mayroong taga Mindanao o taga Baguio dyan, naintindihan niya ang salita ko kasi ang pandinig nila sa akin ay Chabacano o Litawis. So, ibig sabihin, hindi kapangyarihan ng tao na magsasalita siya na salita talaga na, kundi yun ang salita sa kanya ng banal na espiritu. At bandang huli, si Peter tumayo dyan. Hanggang sa bandang huli, dahil yung mga na hindi naniniwala kay Kristo noon,
binanggit niya ito. Sabi niya ng 2:37, now when they heard this, they were pierced to the heart. So nakita po natin ang talas ng salita ng Panginoon. Or penetrate to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what are we do? Kaya sinagot ni Peter dyan, ano sabi niya? Peter said to them, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Remember, the Holy Spirit, the sword of the Spirit, it is the Word of God. So, paano tayo magiging equipped kung dito pa lang the gift of the Holy Spirit ay hindi makapenetrate sa ating buhay? So, anong kailangan natin yan? Repent. Alam ko naman, lahat tayo nagkakamali. Nasa sayo ang repentance kung gusto mo talagang mag-repent. Kasi pwede naman, kahit tawagin mo, okay, mag-repent ka, i-declare mo ng ganito, pero yung heart mo naman ay hindi fully yielded sa Panginoon. Ganun pa rin ang mangyayari. It is personal, voluntary, na makita sa buhay natin na tayo mismo ang nagkukusang mag-repent sa mga mali nating ginagawa. Kasi kahit na pilitin mo pa ang tao na mag-repent, kung sa sarili niya ay wala naman yun, ay parang palabas lang yun. Diba? Kaya sa akin, sa Abu Dhabi, ako nagpipilit ng kapatid, kung talagang bukal na sa loob mo, gawin mo. Kasi kahit anong pilit mo, marami ako, bago pa lang Christian, marami nagpapalihan sa harapan. Nanonood ako ng ganyan, bakit nagpapalihan sa to? Anong ibig sabihin? So magandang tingnan naman ngayon, bumabagsak ka pa, di ba? Kaya lang, alam ko nung may bumagsak, nung nauntog siya dito, hindi na talaga pumunta doon sa harapan. Ang sakit ka mo, dahil tumama ito rito. Ngayon, ang aking question doon, kasi yung pastor namin noon, nagpa-practice talaga siya, gusto niya ng bagsakan yung mga tao. Sabi ko, ganun ba yun? Ngayon, ang nakikita ko lang, kung sino yung pumupunta lagi sa harapan, na nagpapalihan, linggo-linggo yun. Sabi ko tuloy, teka, parang baterya ito ng na kailangan magpapacharge, tapos mawawala sa loob ng isang linggo. Hindi ganun. Kung talaga, ang puso mo, fully surrendered to God. Natural lang yung prayer, lalapit ka mag-pray. Natural lang yung, pero papalihans ka, ano ba yung lihans na yun? Okay, ginamit yan ng mga disciples sa Acts. Kailangan ng laying of hands. Pero wag naman yung tama mo yung kamay mo at medyo may tulak ng konti. Nararamdaman ko yun. Gumaganon ako. Sabi ko, sige nga. Nakatukod naman ako doon. Hindi ka gano'n. Iba pa nga doon, lihans. Tapos gano'n, yung pala pinapatid ka na doon. Ha? Sa totoo lang, sa dami na naglihan sa akin, nung nasa Oman pa ako, bilangin mo kung mga 100 hindi lang. Ang mga iba't ibang galing ng Canada, Holland, Samba, China, Korea, kung sino-sino pa yun. Hindi naman ako bumabagsak eh. Sa bagay, hindi ko naman sinasabi na kundi, depende kasi sa giftings na ang mahirap lang yan, baka ang ma-transfer sa'yo yung behavior ng tao na nagganyan sa'yo. Kasi transference of spirit yan eh. Kaya ako lagi, pag nilihas Lord, tatanggapin ko ito pag galing sa'yo. Maliban dyan ay hindi na, huwag mo nang paintulutan. Kasi mamaya, nagtatransfer, ay kung nagtipuan mo yung may spiritism, pudas ka ngayon. Natatransfer yan. Kaya pag uwi sa bahay, iba na ngayon ang ustad. Ganyan. Kahanap na ng balahibo ng anghel. Alam ko may dumalaw yung anghel dito eh. Tapos naghahanap ng balahibo dyan. Bakit? May nakita na ba kayong anghel na may balahibo? Pelikula lang yan eh. Pero si Abraham ba nung kausap ang anghel? At kinausap si Abraham ng anghel at ang yung anghel nakahadi pa yung kanyang pakpak. Wala naman.
Nung nagsalita doon sa burning bush, ang anghel na nagsimbolo ng apoy, of course, pwedeng mag-transform. Pero in reality, hindi talaga. Higher angels, sinasabi, cherubim, yun ang description niya, nakapayong kasi, bantay niya sa Ark of Covenant. Pero yun lang yun. Yung si cherubim yun. Pero pagdating yung mga angels na messengers of God, wala, kahit sa Revelation, hinanap ko na po yun. Pero kung maghahanap tayo ng balahibo at pakpak ng ano, ay naku po, doon sa Revelation kahit si Jesus Christ, di nagsabi niyan eh. Kaya mag-ingat po tayo, yung pag-apply ng sword. Baka maligaw tayo. Sabi ng Lucas, ito, maganda ito. Teka, Lucas chapter 22, 47 to 51. Ito ngayon ang pagkakaiba ng sword na literal at saka sword of the Spirit. Sabi niya, while he was still speaking, behold, a crowd came. Ito na yung, ipinahuli na ni Judas si Jesus Christ. Sabi niya dito, and the one called Judas, one of the 12, was leading the way for them. And he approached Jesus to kiss him. But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? When those who were around him saw what was going to happen, they said, Lord, shall we strike with the sword? And one of them struck the slave of the high priest and cut off his ear, right ear. But Jesus responded and said, stop, no more of this. And he touched his ear and healed him. So nakita nyo, kahit si Jesus Christ, hindi po pwede yung sword na literal. Kumbaga, tingnan mo yung mga kasama ni Jesus Christ, may mga armas. Ang armas nila noon kasi ang sikat, sword talaga. Ngayon, missile, supersonic. Noong panahon, yan yun, yung pinaka, parang ano yan, yung bodyguard, yung guard na nauna, yan si John, ganun-ganon doon sa supper, siya dapat ang may sword lagi. Siya nakabantay kay Jesus Christ. Pero si Peter, sigurista, laging mayroon. Kaya ito nga, pambihira ka, pasawi ko, pak! Ginanon niya kaagad itong, mainit din ang ulo, kaya laging mahirap pala magkasama ng ganon. Tapos, kaya tuloy mapupulaan ka. Kasama mo ba yung pastor? Ba't nanuntok agad? Si Jesus Christ Kaya sabi ni Jesus, itigil nyo na yan. Ito, pinulot na lang yung tainga, binalik ng ganon. Hindi po pwede sa ganito yun. Kasi, ang labanan, sabi niya, ang kaaway natin is not the flesh and blood, but the spirit of spiritual darkness of this world. So, kaya ang ginawa ni, kalaban ko, tutusin kalaban yun. Hindi sinabi ni Jesus Christ na, hayaan mo, mabuti nga sa inyo. Hindi ganun. Kumbaga, ang physical mong, makukulateral damage lang yan. Pero kung tutusin, hindi naman talagang kaaway mo siya, personally, kundi yung espiritu na pinayagan niyang gamitin siya. Yan ang doon. Kaya halimbawa, kapatiran dito, ginagamit para sa'yo, oy, gising, kasi alam ko hindi ikaw yan. Oy, matulog ka muna, magpahinga ka at pag-isip-isipin mo mabuti kasi alam ko hindi ikaw yan. Kasi pag sinuntok mo yun, na-black eye na siya, pero hindi naman yun talagang kaaway mo. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, itigil mo na yan. No more of this. So, ibig sabihin, ang kalaban ay espiritu. At ang gamit mo para matalo siya is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaso, imbis na makapasok ang Word of God, pag nag-aaway kayo, sa tatanggapin nyo man sa hindi, walang Word of God na namamagitan. Kaya ang umiiral, yung manipulation ni Satan. Yung sword niya na fabricated. Kaya ngayon, magsasalitaan yung dalawa hanggang sa dumating ang panahon
Sabi ko kanina, yung gamit ni Satan na sword, ang result niyan is death kamatayan. Sisirain ang buhay mo. Sirain ka. Pero yung sword ng Spirit, which is the Word of God, magbibigay sa iyo ng buhay. Transformation. Yung hiwa-hiwalay, binubuo. Pero itong kay Satan, yung buo, hinihiwalay. Anong gusto niya? Saan ka papanig sa ganun? Dito ko sa Sword of the Spirit, which is the Word of God. So, pangatlo, na the Sword of the Spirit, na only weapon that can defeat Satan. Because the Sword of God, the Word of God, can judge the thoughts and intention of the heart. So, mapapansin natin na itong Word of God, which is the Sword of the Spirit, ay kaya niyang mag-judge sa ating pag-iisip. Kaya minsan pag nabasa mo ang salita ng Panginoon, bigla mo sasabihin, mali pala yung iniisip mo. Lalo na, sabi ng Romans, pag patuloy mong minimeditate, o sa kay Joshua 1:9, na sa meditation of the Word of God, ay doon magkakaroon ng transformation ng iyong buhay. Napakaganda mo. Napakahalaga. Dahil ang salita niya lamang ang makakapag-alam ng ating kaisipan at makapag-correct sa ating mga iniisip. Dahil ito yung makatotohanan ng salita ng Diyos. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, pag ilinapat mo yung katotohanan mo na akala mo tama, mali pala pagdating sa Kanya. Kaya minsan, sabi nga, napapahamak tayo dahil ang akala natin tama yung ating gagawin. Pero sa dulo pala noon, kapahamakan. Kung sa maagang panahon ay nakita mo na ang tamang direksyon ng buhay mo, wala kang kapahamakan. Kaya kung tayo man ay nadadaya minsan ng kaaway, kapabayaan natin. Saka lang natin nare-realize ang isang bagay na mali pag nandoon na nangyari ng lahat. At saka kaulit magsasabi, Lord, sa susunod, mag-iingat na talaga ako. Pero dahil kulang ka sa salita ng Panginoon, sa susunod, biktima ka na naman ulit. Kasi hindi mo tinitingnan maigi yung direksyon na yung patutunguhan. So ito, because the Word of God can judge the thoughts and intentions of the heart. Verse 12. So, A, anong sabi niya? It exposes our thoughts and attitudes before God. Which is talaga, ini-expose ang ating mga kaisipan, yung mga iniisip at ang ating mga pag-uugali sa harapan ng salita ng Panginoon. Kumbaga, kahit itago mo yung kapatid, di ka lulusot sa Panginoon hanggat hindi mo baguhin talaga yung buhay mo. Dahil ang Panginoon, sabi nga, the Word of God, the living Word, which is Jesus Christ, alam niya kung sino ka. Alam niya kung ano ang nasa puso mo. Kaya anong mga nakaraan, lagi ko sinasabi, alam niya sa oras na ito kung ano ang intention mo. Anong iniisip mo? Anong motibo na nandiyan sa'yo? Hindi ka makakalusot sa Kanya. Kasi sabi nga natin, the sword of the Spirit is penetrating hanggang doon sa bones and marrows, sa pagitan, at sa soul and spirit sa pagitan. So, hindi ka makakawala dyan. Kaya, di lang natin napapansin niya noon, kasi nga, hindi natin alam ang turo na, ito pala. Wala kang kawala, hindi mo matatakasan. Dalawa lang yan, kumampi ka sa tama o huwag kang kumampi. Kumampi ka, ay kung hindi ka naman kumampi, malayo ka sa Panginoon. Kung gusto mo talagang maging nandun ka lagi sa Panginoon, sabi ko nga, kung gagamitan man sword of the Spirit, may relationship ka na tama sa Panginoon. Sabi kanina ng 2 Timothy 3:16, kailangan maging fully equipped ka by the Word of God. Sabi naman doon kanina sa chapter 2,
kailangan na nasa tama yung mga ginagawa mo. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng takasan o hindi mo pwedeng baliwalain yan, kundi ikaw mismo ay umayon doon sa gusto ng salita ng Panginoon para maging fully equipped ka or talagang, kumbaga, tagumpay, magiging matagumpay ka sa pagsunod sa Kanya. So makita po natin dito na sabi diyan sa B, it discerns the intention and motives of our heart. Hindi ka makakawala sa salita ng Panginoon. Alam niyo kung anong motibo mo? Nadi-discern. Kaya nga tayo, pag malalim na sa Panginoon, nadi-discern din natin yung kapwa natin kung tama yung sinasabi niya. Kahit na mag-alibay ka, kahit magsalita ka pa, magaling ka magpalusot, pero nadi-discern pa rin yan. Kung talagang tama yung sinasabi mo. Kasi, the word, sabi ya, the word of God, the word of truth, sabi sa Book of John, di ba? Ang salita ng Panginoon ay makatotohanan. Kaya pag tinapat mo, pag binalidate yung salita mo sa tunay na makatotohanan, kikita talaga na may mali. Hindi ibig sabihin word for word, kundi yung motive, yung intentions, makikita kung yan ay aayon doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi nga lagi, gawin mo ayon sa kalooban niya, hindi kalooban natin. Kasi pag kalooban niya, I believe na talagang mangyayari yan. Pero pag sinabi mong sundin natin ayon sa kalooban niya, then pagkatapos sinunod mo sa kalooban mo, failure ka talaga dyan. Kasi alam na niyang mali yun eh. Lahat na nakarecord sa Bible, kaya yan nilagay dyan, alam niya may katibayan yan at may katotohanan. Kaya nga yung mga batas natin, yung mga article, parang chapter din yan, paragraph number 2, ibig sabihin verse ganito sa Bible, sa batas natin, may mga marking din siya. Pag nakasulat doon, ibig sabihin may pagdating ng kasuhan, ano doon ang basihan na tama? Hindi lulusot yung mga herse lang. So, ganun din dito sa Biblia. Hindi lulusot yung sarili mong kaalaman lamang. Hanggat wala kang katibayan dito, hindi accepted sa Panginoon yun. Kaya minsan, ang akala natin, okay lang yung ganun. Pero pagdating na nagkaso-to-kaso na, lalo na pagdating ng Judgment Day, patay tayo dyan. Pag talagang hindi eksakto yung ginagawa mo, hindi tama talaga. Alam natin ang Panginoon ay mahal tayo. Pero kung hindi naman natin binibigyan halaga ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, sayang. Sino ba ang talo? Tayo rin. Kasi hindi mo nakukuha ang benepisyo ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi hindi ka nagko-comply sa gusto niyang gawin para sa iyo. Kahit na nga, lagi ko nasasabi, mag-apply ka ng abroad. Huwag kang mag-comply ng requirements. Ewan ko, makakapunta ka ba sa abroad? Pwede, mag-backdoor ka. Ang backdoor mo, walang record, pagdating doon, napahama ka, iiyak-iyak ka, sisihin mo, presidente. Pero sino kaya may gawa? Ikaw, kasi hindi ka nagdaan sa tamang proseso. So the same dito sa atin. Hindi mo pwedeng pilipitin siya na aakma sa'yo. Kasi design na yan. Ang sword of the Spirit is double-edged sword. Ay pag mali ang hawak mo, ikaw ang masusugatan dyan. Babalik sa'yo. So yun po, makita po natin na it discerns the intention and motives of our heart. So sabi ng Psalms 19 verse 7 and 8, the law of the Lord is perfect. So, wala na tayong rason dyan. The law of the Lord is perfect. Anong kasunod? Restoring the soul. Ang ganda. Imbis na sisirain ka, nire-restore ka. Ano ba? The testimony of the Lord is sure. Sigurado. Making wise the simple. So, makita natin ang Psalms mismo ay nagsasabi na perfect ang salita ng Diyos. At lalo ka pang i-revive
lalo ka pang, kaya sabi mo nga kanina, ang sword of the Spirit, pierce into your heart, tapos, masakit yun, pero itatransform ang buhay mo. So, makikita po natin dito. So, verse 8, the precepts of the Lord are right. Ang precept yan, yung pa rin, salita ng Panginoon. Rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure. Lahat na author. Pare-pareho lang. Enlightening the eyes. So, makikita natin, ang Psalm 19, 7 and 8, nagpapatunay ng salita ng Panginoon is, the word is true, truth, perfect. Wala kang makikitang mga mali. At marami nagpapatunay, nagpapatibay, kahit sa generations natin ngayon, na totoo ang salita ng Panginoon. Bakit? Nabago siya. Pero marami ka rin maririnig na, kung totoo yan, bakit hindi ako nabago? Meron akong naka-encounter ng mga ganyan. Ang tanong, paano hindi ka nabago? Hindi ka naman sumusunod. Hindi mo naman sinasagawa. Para kayong may sakit, punta ka sa doktor, rinisitahan ka. Sabihin sa'yo, ito, inumin mong tablitas 3 times a day. 1, 2, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa bago matulog. Ang ginagawa mo, minsan bago ka lang matulog. Minsan naman, pag sinipag ka, umaga lang. Paano ka ngayon gagaling? Sige nga. Nasunod mo ba yung tamang process? Hindi. Ay lalo pa kaya yung salita ng Panginoon, masusunod mo kaya yun? Malabo. Kasi bakit? Ay doon pa lang sa simple na alam mong gawin hindi mo na nga kaya Ito pa kayang salita ng Panginoon. Na ibang klase mag-utos ito sa'yo. Kaya, kung tayo ay failure, aminin na natin, tayo may mali. Huwag na natin, sumusunod naman ako, yun lang. Sabi mo lang yun. Pero, ang Panginoon, di ka makakatakas. Kasi kung sumusunod ka talaga, dapat nabago ka na. Ang tanong hindi Okay, sabihin na natin, matagal na tayo sa Panginoon. Okay, andi dyan, wala naman. Tapos ngayon, mag-iisip ka, bakit ganito ako lagi, ganun? So, ibig sabihin, yung result, yung effect ng pagsunod mo, hindi tama. So, kung mali ang epekto sa'yo, may mali ka doon sa iyong ginagawa. Tama ba? Ang observation mo sa Biblia, kung tama yan, mai-interpret mo ng tama, mai-apply mo ng tama. Pag ang observation mo mali, mali ang inyong interpretation, mali ang application mo, ang resulta ng buhay mo, ganun pa rin. Nandun ka sa dati. Anong problema? Dahil hindi mo talaga hinagilap. Sabi ng Panginoon, kasi hindi naman ako nag-aaral. Ang sabi ng Diyos, kung gusto mo ng karunungan, anong sabi ni James? Humingi ka sa Kanya. Hindi naman siya tipid magbigay Kaya lang, pag humingi ka sa Kanya, pag binigyan ka, aralin mo. Sundin mo talagang gusto niya. Ay kaso, alam ko naman, ugali natin Pilipino, ang gusto natin, kahit sa trabaho, pagpasok natin, gusto natin manager agad Di ba gano'n? Ayaw mag-umpisa doon sa janitor. Ang gusto niya, manager ka. Hindi ako pwede, tapos ako ng 4 years. Bakit ako dito? Bakit sa akin yan paano yan? Napagpasok mo pa lang, naghahari-harian ka na. Paano ka ngayon ilalagay doon sa... Dapat kung saan ka, kasi may leader ka, sumunod ka doon. Kasi yan ang mag-justify sa'yo pagdating ng araw na ilalagay ka sa tamang kalalagyan mo. Patience lang. Diba, tinuruan tayo, sabi ng Panginoon. Pwede tayo magkaroon ng patience, hingin lang natin sa Kanya. Ay kaso, pag naghingi ka ng patience, ngayon na! Grabing patience naman. So yun ang Proverbs 16, verse 7. Anong sabi yan? When a person's ways are pleasing to the Lord, He causes even His enemies to make peace with Him. Napakaganda. Ganun pala yun. Kung ang buhay ng isang tao ay kayahaya sa harapan ng Panginoon, sabi niya, kahit ang kanyang kaaway, makakabatik pa rin niya, makakapagkabatik pa rin.
siya. So, ganun ang tao na kahit nakaaway mo, ay kaya kang makipagpati sa kanya. The mind of a person plans his way, but the Lord directs his steps. So kung ang person, kung sa una do, sa taas, verse 8 yan, but 7 na nilagay ko. Tama, 7 yan, at saka din 9. Walang 8, inumit ko. When a person's ways are pleasing to the Lord. So kung makita mo, pagdating sa 9, the mind of a person plans his way, but the Lord, i-direct ngayon ng Panginoon yung mga plano mo. Kasi bakit? Your life is pleasing to Him. Ang buhay mo ay kaya-aya sa Kanya, kaya yung mga plano mo, idinidirekta, itinutuwid ng Panginoon. Pero kung hindi ka pleasing sa harapan ng Panginoon, anong may mga verse dyan na, hahayaan ka ng Panginoon hanggang sa matuto ka, na bumalik sa Kanya. So ito ang kagandahan. Kaya yung salita ng Panginoon, dito, na kinoconnect natin, na ina-attribute Paul as the sword of the Spirit, kung inaalam natin ang gamit ng sword of the Spirit na yan, which is the Word of God, ay lalo pa tayong maging matagumpay lagi sa ating buhay. So, napakahalaga ng salita niya na dapat hindi po natin binabaliwala. Kaya napakahalaga. Dapat ang salita lagi. Kaya nga lagang advice sa atin, bulay-bulayin. Ngayon, sabi nga dyan, kung ikaw ay kaya-aya sa harapan ng Panginoon, dapat yung kagalit mo ay ano ba tawag dito sa terminology natin? Ay nagiging kaibigan mo na lang. Magiging best friend mo. Pero sa mga na-obserbahan ko, sa mga Kristiyano, hindi gano'n. Pagkagalit, galit talaga ako din. Bakit gano'n? So, ibig sabihin, hindi ka rin pleasing sa harapan ng Diyos. Bakit galit ka? Logic natin. Halimbawa ako, sasabihin ko, kaya-aya ang lakad ko sa Panginoon, pero hindi ko naman mapatawad yung may atraso sa akin. Ay pag hindi ko mapatawad yan, galit ang Panginoon kasi utos ng Panginoon na bago ka mag-alay ng panalangin, puntahan mo muna yung may kagalit ka. At kasunduin mo muna. Ay hindi mo nga makasundo, tapos sasabihin mo, paano ka maging pleasing sa Panginoon? Ibig sabihin, galit sa iyo ang Panginoon. Kasi yung palang simple, hindi mo na nga magawa. Pwede mong sabihin, mabait naman sa akin ang Lord. Sabi mo yun. Pero ang Panginoon hindi. Kasi malinaw yung sinasabi ng Proverbs na yan. Na kung ang buhay mo ay pleasing to God, kahit yung kaaway mo, kaya mong lapitan at kaya mong ayusin ang relasyon mo sa Kanya. Pero kung hindi mo kaya, hindi ka rin pleasing sa harapan ng Panginoon. Ganun lang kasimple. So ngayon, ano ang gagawin mo? Umpisahin nyo na ngayon. Kailangan pala pumunta ko dun sa praise God naman. Tapos kung pupunta kayo ng Jollibee, imbitahan nyo kami. So, doon po nakita natin, iyan, simple lang yan. Ibig sabihin, nasa sa inyo. Pero ito ang komandang salita ng Panginoon. Sino ang magbibenefit niyan kung gawin mo yan? Di naman si pastor Ikaw Kaya nga minsan nababanggit ng tao, sumisikip na ang aking mundo. Bakit? Kasi may kaaway ka doon, pupunta ka dito. Ang laki ng Metro Manila, pagpunta mo doon, may kaaway ka. Di nagko-concentrate ka na lang sa isang subdivision. Di ka na makapunta sa isa, dito, doon. Kasi, ayaw mong makarap. Dahil pag dumating ka doon, puputaktihin ka. So, anong gagawin mo? Kaya, lumilit ang mundo mo. Samantala, pag lumit ang mundo mo, maliit ngayon yung ikutan mo kung saan ang blessing ng Lord. Hindi ka na makapunta doon. Ay may blessing sana ng Lord doon para sa'yo, di ka makapunta. Bakit? Hinahunting ka doon Dapat may blessing dito ang Panginoon sa'yo. Di ka makapunta. Ay may atraso ka doon. So ano pa? Anong payo ng Lord? Para kang kalabaw na tinali sa isang poste, ang lubid mo ay maiksi. Ang masasabsab mo hanggang lang doon sa paligid. Samantala, kung wala kang tali, nakita mo ang sarap ng sabsabin doon sa area na yun. Kaya mong pumunta.
Eh ito, kung may mga atraso ka sa paligid, hindi mo ngayon makukuha yung blessing ng Lord doon kasi may boundaries ka. Kaya yun ang sabi ng iba, sumisikip na raw ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. Kasi nga ganun. Pero kung gusto mong maluwag ang iyong area, puntahan mo, He causes even the enemies to make peace with Him. Bakit kaya niyang gawin yun? Na pwedeng makipag-ariglo yung tao sa kanya. Kasi nakita sa kanyang buhay na seryoso siya sa kanyang layunin. Ay, pumunta ka. Kasi narinig ko doon sa preaching eh. Makipagbati daw ako sa iyo. Pero wala naman sa puso mo, loob mo. At least ginawa mo nga naman. Pero ang realidad doon, nakita ka ng pinuntahan mo, hindi, plastic lang yung ano yun. Hindi naman totoo yan. Eh, di kita pa rin. O, ngayon, nalalaman nyo, no? Siguro, ngayon, dapat, tanggalin mo yun. Para kahit na maglabasan, alam mo ang katotohanan, wala ka na doon. Hindi yung itatago mo, bandang huli mamaya, eh, lalabas ulit yan. Iyan na naman ang problema. Oh, so nakita natin dito na the Word of God, yan ang inattribute ni Paul as the sword of the Spirit. Kaya anong kailangan natin? Basahin lang natin ang Hebrews 4:12. For the Word of God is living and active and sharper than two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So, napakaganda ng sword of the Spirit. Dahil ito'y imbis na makakasira ng physical, kumbaga sa literal sword of the Spirit, kayang sirain ang physical body mo, but the spiritual sword of the Spirit, the Word of God, I mean, the spiritual sword ay kakaiba. Dahil ito'y masakit nga tumama, pero nagbibigay naman buhay sa atin. At natatransform tayo, nai-equip tayo, at nagiging maganda ang resulta sa ating buhay. Kasi pag malawak ang iyong pananaw sa buhay, alam mo, mapayapa ka. The best na sa tao ay magkaroon ka ng kapayapaan lagi sa buhay. Kahit na nandiyan ang lahat ng bagay, material na bagay sa mundong ibabaw, kung wala kang kapayapaan, hindi ka pa rin successful sa buhay mo kasi ikaw ang nahihirapan lagi. Walang iba kundi ikaw rin ang daranas ng kahirapan. Ikaw din mismo ang magsasuffer niyan sa araw-araw. Ang binibigay sa atin ng salita ng Panginoon ay para maialis tayo sa kalagayan ng ganun. Kasi gusto niya maging masaya ka, gusto niya mapayapa ka sa buhay, masunod mo ang kalooban niya. Kaya yung pagbigay niya na sundin natin ang kalooban niya, actually, binipisyo natin yun. Hindi naman yan sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, andyan na yan eh. Hindi mo man siya purihin, kapuri-puri pa rin siya. Hindi mo man siya sambahin, maraming sumasamba sa Kanya. So, sino ang talo? Tayo ang talo. Kaya dapat, tayo ang umayon sa nais ng Panginoon para sa atin. Sige po, tayo kung natin mayo at tayo lang. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw tapat sa iyong pangako simula pa noong una hanggang ngayon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob na siyang Diyos namin ngayon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay provisions sa aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tamang layunin sa aming mga buhay. Kaya salamat, Lord, na sa araw na ito, muli mo kaming pinaalalahanan ng iyong mga salita. Yung salita na ginamit mo, Panginoon, at ginamit mo si Paul upang iparating sa mga taga-Ephesians ang salita mo na nakarating ngayon sa amin upang maibahagi kung gaano ka-epektibo ang iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng lakas, tibay, at buhay na upang kami maging matatag,
maging overcomer sa araw-araw ng aming buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya salamat, maging nakita mo ang mga narito ngayon. Alam ko na kung ano man ang ninanais nila sa kanilang mga puso, kaisipan, sa kanilang buhay, ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. At alam mo kung ano ang mga nais mo para sa kanila. At alam namin ang nais mo sa amin ay para maging maayos ang aming mga buhay at makasama kami sa darating na panahon sa buhay na walang hanggan. Kaya pagpalain mo ang bawat tahanan na narito. Lord, pangangailangan nila sa araw-araw na lalo pa silang manampalataya sumunod sa iyong kalooban. Ang mga pinaplano nila sa darating na panahon. We believe, Lord, na ikaw ang mag-aayos lahat na ito at alam ko makakamtan nila ang katagumpayan ng iyong mga plano. Kaya we give you glory, honor, and praise at inaangkin namin ito. Binabalik namin ang kapurihan at katagumpayan sa pangalan ni Jesus ang dating sabi ng Amen.